chicken fillet naman nga ni ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At rin na nga ni ho, yung update din sa ating bahay kubo ay for the go. So ayun na nga ni ho mga kamangyan, medyo matagal-tagal ko na rin ho kayong hindi na-update kung ano na nga ni hong lagay ng bahay kubo, ganyan. Mas madalas kapag nagaluto man din kami din sa labas, so hindi nyo rin talaga nakikita. So mamaya ho, apakita ko sa inyo at talaga namang madumi-dumi na, parang kailangan ko kayong papuntahin din para may kasama kaming paglilinis. Kasi kapag nagalinis, alam nyo naman mga kamangyan, medyo magutom din talaga, kaya kako, magluto na rin kami dito ng chicken fillet. So nagka-crave din ho kasi kami doon nung nakaraan pa mga kamangyan, tapos syempre nabibili naman yun ay sa mga restaurant. Tapos medyo may kamahalan din, kaya kako ay magawa na lang kami din para marami-rami din yung magawa namin. So ayan, bali dinagdagan lang nila ng buto yung chicken breast din mga kamangyan. Kasi may napasama pa nga ni Dian ng mga legs. Pero kapag chicken fillet, syempre dapat chicken breast talaga yung agamitin kasi yun yung malaman. Ay, sana all. Kaya nga yung matagdagan ng buto, ayan, agayatin lang yan ng medyo pahaba-haba na parang garne. Masarap po kasi yung mga kamangyan na pang merienda, pang ulam, lahat-lahat na. Salamat. So habang busy pa sila dun mga kamangyan, arin na nga ni ho, tapasyal ko muna kayo din sa bahay kubo. Kasi nga ni ho, ngayon ay magalinis ho kami kasi tingnan nyo naman. Sobrang dumi na nun sahig kasi nga ni yung mga aso, diretso na diyan, dyan natulog. So kahit madumi yung mga paa nila, yan, diretso na diyan sa bahay kubo. Hindi rin naman kami makapaglinis araw-araw kasi nga ni ho, tag-ulanin nito mga nakaraang araw. Kahit maglinis ka, maya-maya madumi na naman. So talagang apagurin mo. Medyo nag-ainit na nga ni ho yung panahon ngayon mga kamangyan, kaya kakoy, ito na talaga yung perfect time. Oh, perfect time. Marami na rin ho kasi talagang gamit ng mga nakabasok din kaya ayan, natatapon na natin yung mga dapat itapon. Palayain na natin sila kasi kung may aalis may darating. Hala, ano yun? May mga nagsasabi nga ni ho na barnisan na daw aring kubo para medyo mabuhay-buhay yung kulay. Hala, parang gusto ko siyang pinturahan ng blue. Uy, bakit naman blue? Pero yun nga ni ho mga kamangyan, ngayon alinisan lang muna namin kasi may mga balak din talaga kami din ngayon hindi pa namin masasabi pero ngayon palang inakilig na ako. Huy. So ngayon, ahayaan ko muna kayo na maghula. Hala, so ayun na, balik ko muna tayo din mga kamangyan. Bali tuloy-tuloy pa rin nga ni ho yung paggagayat nila para nga ni ho doon sa chicken fillet. Medyo marami-rami ho mga kamangyan, parang nasa 7 kilos. O diga, akala mo talaga may birthday yan. Feeling ko kaya dinami-damihan din nila para nga ni ho pampulutan din mamaya. Naku, tagayan ang diretso. Feeling ko pag malinis na yung bahay kubo, biglang may magatagayan, ma-order na ng ginsito. Uy, gumagayat na nga ni ho mga kamangyan, ayan nga ni ho at nilinisan ko na, hinugasan ko na ho muna diyan. Hindi ko rin nga ni ho alam mga kamangyan kung nakapagluto na kami ng chicken fillet. Pero natatandaan ko nakapagluto na kami ng fish fillet before. Tapos ayan, naglagay ako diyan ng asin, paminta, garlic powder at saka ng lemon. Tapos ababad muna yan diyan ng mga 30 minutes to 1 hour para mas maging malasa yung karne. At dahil nga ni ho, medyo matagal-tagal pa naman yung ahintayin mga kamangyan kaysa magtungang ako diyan. Ayan nga ni ho at tuloy-tuloy na namin yung paglilinis namin din sa bahay kubo. Ang dami ko kasi talaga namin gamit din mga kamangyan kasi syempre parang pangalawang tahanan na namin pangalawang tahanan. Madalas kami dito magtambay, mag-celebrate. So yung mga gamit din na ang nababas. Namin alam yung iba luma na, kalawangin na, expired na. Iba hindi na talaga magagamit, ganyan. Kagaya na rin tadtaran na rin. Parang ito yung kauna-unahan pa yata tadtaran din sa amin. Kasi si nanay at saka si tatay kapag nagalinis diyan, naku, hinayang na magtapon ng gamit. At pwede pang gamitin, sige gamitin, walang itatapon. Masarap din talaga maglinis ng bahay kubo mga kamangyan. Kaso nga nila minsan nakakaasar na rin kasi nga yung ginamit kasing kahoy din sa aming bahay kubo. Hindi masyadong maganda kaya yung nasa taas medyo nagabukbok. So yung mga bukbok doon ay nagabagsakan din sa baba. So kailangan mo talagang maglinis na maglinis. Makawalis mo lang magawalis ka na naman. So para mababalot na yung mga buto mo sa likod. Pero ang alam ko naman ng mga kamangyan, may mga inalagay naman doon para hindi na magbukbok ganyan. Siguro parang gusto lang talaga namin pahirapan yung mga sarili namin. Hoy, hindi. Pati rin pala yung mga gamit namin dito sa pagluluto, sa pagkain. Ayan, apunasan para medyo kumintab-kintab at luminis-linis. Kasi may mga pampunas talaga na para sa kahoy. Kasi sayang naman kung lahat ay masisira kasi gustong-gusto ko rin talaga yung mga ganyan, yung mga kahoy na gamit. So may mga way naman para maalagaan siya. Parang konti na lang iiyak na ako dito. Grabe, napaka-arte. So ayun na mga kamangyan, kako nga ni ho, ay magapainit na muna ako ng mantika din. At dahil nga ni ho, madami-dami yun at kailangan ay deep fry. Kailangan na ay maraming mantika. Hindi naman no pala sa rin ng mga kamangyan, naglagay na rin ho ako ng mga pampalasa. Kasi ho, yung prituhin mga kamangyan na yan, asaw-saw muna natin din itlog, sa harina na may pampalasa, tapos ho, sa breadcrumbs. Mas madali siya matatapos mga kamangyan kung may mga kasamahan kayo sa paggagawa ng garne. Kasi syempre yung mga ginayat-gayat mong karne doon ay isa-isahin mo talaga yun. Talagang tiyagaan lang din. Uy, akala mo naman talaga. Ako nga ni Dino dati mga kamangyan yung mga garne, sobrang hirap gawin kasi syempre pag atingnan mo, parang pang mayaman, ganyan. Pero ngayon na natanda na kami, akala mo naman 74 years old na. Ngayon nga parang nare-realize mo na yung dating akala mo sobrang hirap gawin. Ang dadali lang pala. Kailangan mo lang talagang aralin, ganyan. Dapat nga ni kapag alam mo nang magluto ng gayon, dapat napakasala na. Uy, kung mainit na nga yung mantika mga kamangyan, ay di ayan nga ni ho at isa-isa ko nang nilagay diyan para syempre may mga maluto na. Kasi dahil din sa paglilinis namin ng bahay kubo, parang nakakaramdam na kami ng gutom. Uy, dahil nga medyo marami-rami din yung mga kamangyan at para mabilis yung pagluluto, yung pagpiprito, ayan nga ni ho at nagdalawa na kami ng lutuan diyan. May nagaluto dun sa kabila, may nagaluto din I think 2 minutes lang tapos na to. Hoy, grabe, napaka-OA. At kapag garni nga yung may breadcrumbs mga kamangyan, ako kailangan talaga na medyo mahina yung apoy. Kasi nga mabilis maluto yung breadcrumbs tapos yung loob hindi pa naman luto. Habang nagalinis
nga niyo kami din ng mga kamangyan, talagang nare-realize ko na sobrang na talagang dami naming gamit. At sobrang nakakatawa ho yun mga kamangyan kasi gustong gusto ko talaga mag-collect ng mga ganyan. At sa panahon ho ngayon, ang dami na talaga nahihilig sa mga ganyan, yung mga team kahoy. Kasi nga niyo, malamig sa mata, nakaka-chill ganyan. Pero kahit mga kahoy-kahoy ho yan, ako nung pagkamahal-mahal ng presyo ha. At advice ko lang din mga kamangyan kapag mabili kayo ng gayaan, yung medyo mamahalin na magandang quality. Para matagal nyo magagamit kasi nga ni kapag yung mumurahin ng mga kahoy, maya-maya sira na lalo na kapag nabasa. So, medyo sayang lang din yung pera kasi saglit mo lang ang mapapakinabangan yung binili mo. At dahil nga no, dalawa na yung lutuan din ni mga kamangyan, medyo mabilis-bilis na ho talaga yung pagluluto kaya kako ay magawa na ho ako ng pinakang sauce. So din ho sa mayonnaise, naglagay na ako ng paminta, asukal, asin, onion powder at saka garlic powder, lemon at saka ho evaporated milk. Tapos ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Huy! So ayan, pati nga si paring Jun ay tumulong na din diyan mga kamangyan. Waray ko'y naiinip na rin at nagutom-gutom na. Hindi naman ho namin ulamin mga kamangyan kasi parang merienda lang din namin. Parang reward doon sa paglilinis ng bahay kubo. Huy! After ilang minutes mga kamangyan sa wakaso ay naluto na rin ating chicken fillet. At tingnan nyo naman, talagang sobrang nakakatakam siya. Legit, ibebenta ko na to sa inyo. Masarap nga niyo mga kamangyan dahil nga niyo doon sa sauce na ginawa natin. Pero syempre yung karne niya masarap na talaga, malasa na kasi binabad-babad natin kanina, nilagyan ng mga pampalasa, ganyan. At syempre tinawag ko na rin ho yung mga kasamahan ko din kasi nga ni kanina pa sila naghanap din ng merienda at mga napagod na din. Natawa pa nga ako diyan mga kamangyan kasi nga napag-usapan namin na kapag pagod ka sa paglilinis o kaya naman ay sa trabaho, talagang iba yung gutom, parang mapaparami talaga yung kain. Kumbaga ay kaya mong umubos ng isang kalderong kanin gayon. So ayan, sobrang nag-enjoy nga niyo sila din mga kamangyan at sabi nga niyo ay buti na lang at marami-rami talaga yung ginawa namin din eh. Kasi ako pala ang mga kamangyan, parang kaya ko na agad ubusin yung kalahati na rin. Ay grabe naman, magtira. Ay nagulat pa nga niyo ako din mga kamangyan, gawa ng meron kasi ditong munay, meron tinapay. So kinuha nila yun, tapos nilagyan nila ng chicken fillet, yun yung pinakampalaman, tsaka yung sauce. O diga, parang meron silang instant burger. Sabi ko pa nga niyo, ay abay ayos din, gawa ng parang natatakam din ako sa mga inapagagawa nila diyan. So yun mga kamangyan, kung nagka-crave din kayo sa chicken fillet, imbis na kumain kayo sa mga mamahaling restaurant, ganyan. So ayan, pwede din kayong gumawa mismo, magluto kayo diyan sa inyong bahay, kasama yung family nyo. Makakagawa at makakapagluto pa kayo ng marami-rami. Huy! So ayan, na nga niyo pala yung update sa bahay kubo mga kamangyan. Talaga namang ang sarap na lalo sa mata, ang aliwalas na, ang linis. Masarap na ulit magluto at magtambay din. At syempre, update ko kayo sa mga susunod pang mangyayari at plano namin din ay for the go. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video. Kasi dito na lang ang ating video at matulog muna kami din sa bahay kubo. Bye-bye, love you. Huy!